Magandang gabi po mga kapatid. Ngayon po ay ka-6 na linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating misa ay si Reverendo Padre Raymond Tapia. Magsitayo po ang lahat. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaas.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapipili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao at kinakalinga niya ang mga may takot sa Kanya. Kailanmay wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ibinigay mo sa amin ang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ng iyong utos, susundin ng buong ingat. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, iyong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin. Subalit, hindi karunungan ng sanlibutan ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa isang ikadarakila bago likain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, ang hinanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang malalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. At sumayo rin. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang makiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon.
Narinig pa ninyo nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpang pangako, bagkus tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sama-sama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibate inyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Taas nga po ang kamay ng mga naliligo dito araw-araw. Taas ang kamay. Okay. Bakit ho kayo naliligo araw-araw? Para maging presko, tatandaan nyo, hindi lahat ng naliligo nagsasabon. Tandaan nyo yan. At hindi lahat ng nagsasabon naghihilod. Bakit kaya tayo naliligo? Sapagkat upang nang sa ganoon, ang mga mikrobyo na nakadikit sa ating mga katawan ay mawala, mamatay at tayo ay malinis. Di ba yan ang nangyari noon nung COVID, di ba? Anong sabi sa atin? Pag aalis ng bahay, maligo. Kapag dating sa bahay, maligo ka muna. Bakit? Kasi para yung virus ay mamatay, ang mga mikrobyo ay mawala para hindi makahawa sa iba. In short, hygiene purposes, hygienic purposes. Ay sino ho dito ang nagtututbrush araw-araw, taas ang kamay? Ba't yung iba hindi nataas? Hindi ka nagtututbrush? Bakit ho kayo nagtututbrush ng inyong ngipin araw-araw? Hindi lang dahil para bumango ang iyong hininga. Bakit? Ay sapagkat kung may problema ang internal, yung kaloob-looban ng ating katawan, ay talagang mamamaho talagang hininga na tao sapagkat meron nangyayaring hindi maganda sa kaloob-looban. Kaya tayo yung nagtututbrush everyday to be what? To be hygienic. Bakit? Tatandaan ninyo, ang pinakamaduming parte ng katawan ng tao ay bibig. Isipin mo na lang, kung may rabies ang aso, mas malala ang rabies nating tao. Daway pa lang natin di ba ga? Kaya tayo nililinis natin. Hindi lang kasi ngipin ang nililinis mo rin ang dila mo. Bakit? Sapagkat dito ay laging basa yan. Ang bakterya, ang mikrobyo, kung saan basa, lagi na doon. Kaya pag tayo nagtututbrush, nalilinis yan, nawawala ang mga mikrobyo, nawawala ang mga viruses, At nakakatulong pa tayo para panatili hindi lamang ang bango ng hininga natin, kundi para saan? Pangangalaga ng ngipin. Kasi kahit ang bakterya, kahit matatag ang ngipin mo, I tell you, kaya niyang sirain yan. Bakit ganyan na aking pasimula? Sapagkat dito yung sinasabi ng Panginoon, hindi lang sapat na alam ninyo ang utos ng Diyos. Amen? Ulitin ko, hindi lang sapat na alam natin ang utos ng Diyos. Kailangan alam ko ang dahilan, ang kahulugan, at ano ang iniiwang mensahe, bakit yan ang inilagay ng Diyos. Sapagkat sa atin, just for, yung ginagamit namin sa uniform services, just for compliance sake. Pag sinabing compliance, sige na, para wala na lang gulo. Sige, gawin mo na lang, Pero ang sinasabi ng Panginoon, pagdating sa utos ng Diyos, hindi pwede. Kailangan alam ninyo ang kahulugan, alam ninyo kung hanggang saan ang utos na yan, upang nang sa ganun kayo makapamuhay ng tama. Maganda yung sinabi ng unang pagbasa mula sa Aklat ni Sirach. Sabi ng Aklat ni Sirach, ang sino mang sumusunod sa utos ng Diyos, kasi ginamit doon,
ang sino mang may takot sa Diyos. So ikay may takot sa Diyos, ikay sumusunod sa kanyang utos, ay kanyang kakalingain. Ibig sabihin, God will take care of you. Amen? Simple lang yun. Sundin natin ang utos ng Diyos. Ilan bang utos ng Diyos? Huy! Ilan yung utos ng Diyos? 10. Sa 10 na lang, pahirapan pa tayo sa pagsunod. Ano ang ikatlong utos ng Diyos? Mangiling ka tuwing linggo at pistang pangiling. Kanina, hindi ko sasabihin kung anong barangay iyon. Ako ay nagmimis at linggo. Ay may dumaan doon sa aking harapan. Ay sila nag-antanda ng krus. Alam niyo kung anong dala-dala? Tandang magsasabong. Ay tinamaan ka ng magaling. Nasa ikatlong utos yan. Anong isinasabi ng ikapitong utos ng Diyos? Anong ikapitong utos ng Diyos? Huwag kang magnanakaw. Kung hindi mo jowa yan, ibalik mo yan sa may-ari. Kung hindi mo asawa yan, ibalik mo yan sa may-ari. Bakit? 2 ang kasalanang ginagawa mo. Nangangalunya ka na, nagnakaw ka pa. Ibalik mo yan. Yung father naman na may personal. Yung magreklamo ko kay Lord, hindi naman sa akin yan, galing nilo kay Lord yan . Kaya ang gulo-gulo ng buhay natin ay sapagkat 10 na nga utos ng Diyos, hirap na hirapan nating sundin. Hindi ako magtataka, pag pumunta ka sa EDSA nakalagay doon, bawal tumawid, nakamamatay, may tumatawid pa rin. Di ba? Ano ang kabaliktaran ng pagiging masunurin? Matigas ang ulo. Maraming napapahamak kapag ang tao'y matigas ang ulo. Napapahamak yan ng di oras. Kaya nga sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, ang ipinahahayag ko sa inyo ay hindi karunungan ng tao, kundi karunungan ng Diyos. Bakit? Kasi ang karunungan ng tao, ganito. Sino na ho ditong nahuling nagsisinungaling, taas ang kamay? Walang tumataas ha. Sino ditong nahuling nagsisinungaling, taas ang kamay? Ayaw talaga ha. Sino na ho ditong nakahuli, yung kasama niya nagsisinungaling, taas ang kamay? Hindi makarelate. Sino na ho dito Sino na ho dito nahuli ang kanyang minamahal na nagchichi, taas ang kamay? Walang tumataas. Bakit? Tingnan ninyo ito ha. Tingnan ninyo, kapag nahuli niyo yung tao na gumawa ng mali, anong ginagawa niya? Magpapaliwanag pa. Di ba? Totoo hindi? Totoo yan. Ay sa akin, simple lang, nahuli ka na, umamin ka na. Huli ka na nga ay huli na nga, tanggi pa. Ay so, nakita ko, multo. Di ba ga? Yan ang karunungan ng tao. Pag karunungan ng tao, i-depend mo, ipaglaban mo. Huli ka na nga Ano bang gagawin natin? Magdi-deny ka pa. May CCTV na nga. I-deny mo. Sino? Si Casper? Tinamaan ka ng magaling. Kasi ang karunungan ng Diyos malinaw. Pag bawal, bawal. Pag pwede, pwede. Yun lang. Tapos. Kung minsan nasasamantala pa nga natin ang pag-ibig ng Diyos. Ay hindi kasi mahal naman ako ni Lord. Maiintindihan niya ako. Yun ang akala natin. Bakit? Tandaan natin, ang Diyos ay makatarungan din ng Diyos. God is merciful, but God is also just. Makatarungan ng Diyos. Kaya maghulos-hulos daily tayo. Naiintindihan ako ni Lord. Oo, naiintindihan ka ni Lord. May hatol na sa'yo si Lord pag di ka nag-ayos. Amen? Di ba, nanahimik tayo? Kasi pare-pare tayong tinatamaan. Amen? Tamo, mahina pa rin. Tamo, sabi sa ating mabuting balita, narinig na ninyo, huwag kang papatay. Tama, mali. Tama, mali. Tama. Di ba?
Pag nakapatay ka, alam mo na, may pupuntahan ka, kulungan. May pupuntahan ka, hukuman. Pero anong sinabi ni Jesus? Kapag ikaw ay nagtanim ng galit sa kapwa mo tao, wala ka nang pinagkaiba sa isang mamamatay tao. Bakit? Buhay yung tao, pero sa puso mo, patay na siya. Hindi lang patay, minamurder mo pa. Di ba? Bakit yun ang sinabi ni Father, ni Jesus, Father? Sapagkat gustong bigyang diin ng Panginoong Jesus, kung meron kayong hindi pag-uunawaan, pag-usapan ninyo. Kung meron kayong hindi pag-iintindihan, magkaroon ng dialogue. No? O ano pang sinabi dito ng Panginoong Jesus? Anong ika-6? Narinig ninyo na sinabi sa mga tao, huwag kang makikiapid. Tama, mali. Tama, mahina. Daming guilty. Ulit. Huwag kang makikiapid. Tama, mali. Tama. Hindi mo asawa, pinakikisamahan mo. Sa mata ng Diyos at sa mata ng batas, kabit ka pa rin. Nakakalungkot sa panahon ngayon, kung sino pang kabit, sila pang matapang. Papatunayan kayo, manood kayo ng mga teleserye, pagkagabit mo, sinong matapang. Hindi yung legal, yung illegal. Pero ito pa, mas maganda, sabi ni Jesus, tandaan ninyo, kapag kayo ay tumingin ng may kahalayan sa isang babae o lalaki, nagkakasala ka na ng pakikiapid. Totoo yun. Bakit? Bihis na bihis ka, tapos ang utak naman ng isang taong yun, hubad na hubad ka, kawalang respeto. In terms natin, napakababoy mo naman. Diba? Hindi mo nga siya hinawakan, hindi mo nga siya kinasama, pero sa isip mo naman, pinaglaruan mo na ang kanyang katawan. Nagkakasala ka na ng pakikiapid. Amen? Diba? Boom! Bato-bato sa langit, tamaan, bukol. Diba? Kaya ngayon, naintindihan ko na ngayon kung bakit ang mga matatanda at ang mga nanay at tatay na nandito, kayong mga minamahal kong mga kabataan, huwag kayo magagalit kapag sinasabihan kayo ng inyong mga magulang, anak, magsuot ka naman ng ayos. Bakit? Hindi lang yung mga bata, pati yung iba sa atin dito. Ay magbibihis, short talaga ay kita ng pisngin ng likod. Ako'y nakasakay. Alam niyo yung LRT yan? Ako'y nakasakay sa LRT Ako'y sasakay. Ako'y pare. No. Ay may baga nagsuot, baga ng babaeng pitis na pitis ang suot. Short talaga. Ay pilit ibinababa. Sabi ko gusto kong batukan Sabi ko susuot ng gayaan. Alam mo nang maliit na maliit. Bakit? Bakit ganyan ang ginagawa ng mga matatanda at mga nanay at tatay natin? At bakit tayo sinasabihin ng ibang tao, huwag kang magsuot ng ganyang bakit? Sapagkat hindi lahat ng tao malinis mag-isip. Hindi lahat ng tao matino ang pag-iisip. Pasensya na sa aking mga salita. Tamo, laghanap na naman ng rape. Ni-rape na nga, pinatay pa. Kita mo na yan. Alam ko, walang koneksyon yung damit, pero sa isip ng taong gagawa ng masama, umahalay na yan. Kaya mabuti na nag-iingat. No? Mabuti na yung maayos, kaysa mahuli ang lahat. Tinang hamon sa akin at sa atin, bakit? Huwag kang mag-isip ng malaswa sa iyong kapwa. Ikaw kaya pag-isipan ng malaswa, matutuwa ka. Ako'y hindi. Ako'y nilikha ng Diyos, bakit ka mag-iisip ng malaswa sa akin? Di ba ka? Tamang respeto, tamang paggalang lang. Di ba?
Ano ang sabi sa atin ni Jesus? Kapag ikaw ay narinig ninyo na sinasabi, ako'y sumusumpa sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng langit, sa ngalan ng lupa. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Huwag ka nang manumpa. Huwag mo na sabihin, saksi mo ang langit. Bakit? Trono ng Diyos yan. Saksi ko ang lupa. Bakit? Inaapakan niya ng Diyos. At huwag mo rin sasabihin, mamatay man ako. Bakit? Hawak natin ang buhay natin. Hirap natin, ganyan tayo. Cross my heart. No? I swear to God. Ay, wag nga gagawin yun. Bakit? Anong pagkakasala mo doon? Yung ikalawang utos ng Diyos, wag mong ilalagay ang pangalan ng Diyos sa isang igalang mo ang pangalan ng Diyos, huwag mo siyang gagamitin kung saan-saan. Swear to die ka pa. Anong sabi ni Lord? Yes kung yes, no kung no. Tapos ang usapan. Kung hindi mo kaya, don't say yes, say no. At kung kaya mo naman, say yes, don't say no. Diba? Ganun lang naman kasimple ang utos ng Diyos, pero ginagawa natin komplikado. Ano sinasabi ng ating mga pagbasa, lalo tigit ng ating mabuting balita? Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga letra nito, hindi sa pamamagitan ng pangungusap nito, kundi sinasabihan tayo ng Panginoong Hesus, laliman mo yan. Inilagay yan para ilagay tayo sa tama, tuwid at maayos na landas. Hindi inilagay ng Diyos para maging pabigat sa akin at sa ating lahat. Inilagay yan ng Diyos para malayo tayo sa kapahamakan. Kasi ayaw ng Diyos na mapapahamak tayo. Gusto ng Diyos nasa tama ako at nasa tama tayo. Ngayon nasa sa atin na yan, kagaya ng sinabi ng unang pagbasa, mamili ka, apoy o tubig. Dalawa lang ang iyong pagpipilian. Kung pinili mo ang tubig, mabuti. Kung pinili mo ang apoy, panindigan mo yan. Walang sisihan. Diba? Sapagkat malinaw ang sinabi ng unang pagbasa, ang mga may takot sa Diyos, kinakalingan niya. Paano tayo magkakaroon ng takot sa Diyos? Sumunod tayo sa Kanyang utos. Walang mawawala. Bagkus magiging maayos pa tayo. Kaya nga sa pagpapatuloy ng banal na misa, ngayong gabi ito'y hari nawa, ang utos ng Diyos ay maging gabay ko at gabay ng bawat isang naririto. Nang pagsunod ko at pagsunod natin sa utos ng Diyos ay hindi lamang by the letter, by the phrase, by the sentence, no. Susunod ako kasi ito kasi ang gusto ng Diyos. Na sa pagsunod nito, hindi lang ako napapabuti, hindi lang ako napapaayos, nagiging mas malapit ako at malapit tayo sa Diyos. Hari nawa, ang utos ng Diyos, ang siyang gumabay sa atin habang tayo nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang mapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa naroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Espiritong Banal, hilingin natin sa Ama ang biyaya ng pag-unawa at pagtalima sa Kanyang kalooban. Buong pagtitiwala nating idalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo, O Diyos, ang mga pinuno ng simbahan
upang mabatid nila ang pagkilos ng iyong Espiritu sa daigdig ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Lagi nawang tuparin ng aming mga pinuno sa pamahalaan ang tungkulin nilang maglingkod ng tapat sa mga mamamayan para sa kaunlaran ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo ang bawat pamilyang maipahayag ang iyong kabutihan sa pagsisikap ng bawat kasapi nito na maging mapagmahal sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloyin mo sa iyong kaharian ang manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat nito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayan at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod na gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumirit Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gapit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ng loob mo at kamtin ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinansamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kamedya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumiyuri. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos na pagtanggap ng komunyon, ito po ay gagawin natin kada row. Tayo po ay gagabayan ng ating mga greeters at collectors. Sa mga kapatid po, sa mga kapatid nating nasa bandang likod at paligid ng simbahan, pinapakiusap po na manatili sa inyong lugar dahil may lalapit na lay minister upang magbigay ng komunyon. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagpagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo laging manabik na pagsaluhan ng kalumong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Una po, ang ating misa sa February 18, Ash Wednesday, ay gaganapin sa 6:30 a.m., 5 o'clock p.m., 6:30 p.m. at 8 o'clock p.m. Ikalawa, tayo po ay may Stations of the Cross na gaganapin sa loob ng ating dambana sa February 20, Biyernes, pagkatapos ng 6:30 p.m. Mass. Ikatlo, inaanyayahan po ng Family and Life Ministry at ng Formation Ministry ang lahat ng mag-asawa na dumalo sa Formation Series sa February 21, Sabado bilang post-Valentine Day. Maaari po kayong magpa-register sa stewardship table sa harapan ng simbahan. 15 mag-asawa na ang nagpalista. Ika-4, salamat sa patuloy na paglago ng ating members ng stewardship program or alay ninyo para sa taong 2026 para sa mga programang pastoral ng ating dambana. Ikalawa, maraming salamat po sa 153 parishioners na tumugon sa panawagan ng Bago Bantay Health Center para sa libreng early detection and intervention for tuberculosis. Ito po ay sinusuportahan ng Social Service and Development Ministry ng ating parokya. Huli, para po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo ng kasal, maaari pong pumunta sa harap para po sa pagbabasbas at panalangin. Muli po, para po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo ng kasal, maaari pong pumunta sa harap para po sa pagbabasbas at panalangin. Birthday? Anniversary? 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 Hindi. Sino anniversary sa inyo? Anniversary, kasal. Hawakan yung kamay ninyo kanan. Ayan. Yung mga may birthday, yuko ang ulo, pati kayo. Yuko ang ulo. Manalangin tayo. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng iyong maalagad na gumugunita ng kanilang kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, nagagalak sa handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila at kuhupin ng iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito na may maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Lang mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maligayang anibersaryo at maligayang kaarawan po sa inyo. Bigyan ulit sila ng masigabong palakpakan. Kayo makababalik na sa inyong mga upuan. Maraming salamat sa inyo. Paalaala, Ash Wednesday, February 18, is a day of fasting and abstinence. Ano yung fasting? Sa mga 18 hanggang 60 years old, isang beses lang tayong kakain. One full meal. From ages 18 to 60. Abstinence from age 14 hanggang mamatay. Bawal ang karne. Bawal ang baboy, baka, kambing, tupa, manok, pabo, pato. Bawal. Pwede lang natin kainin gulay, isda at seafood. Maliwanag ho baga? Oy, araw iyon ng pagtitika. Hindi ka nga kakain ng karne
ay meron ka namang seafood festival. Hindi. Yun ay araw ng pagtitiis, pag-absenensya, at araw ng pananalangin bilang pasimula sa panahon ng Kwaresma. Ano? Nasabi na rin ng mga misa natin dito sa araw na iyon, o kayo magsisidalo. At ganun din naman kayo makinaanyayahan sa bukas hanggang February 19. Kung kayo'y may mga oras, kayo dumalaw sa amin sa headquarters ng Bureau of Fire Protection sapagkat simula bukas ay dadalaw sa amin ang imahen ng Jesus Nazareno ng Quiapo. No? Yung pinahalik sa may luneta, yun ho ang dadalhin sa amin. No? O kaya kayo merong panahon na makadaan doon, kayo dumaan. No? At kung kayo ay merong mga gustong tumulong sa pagdalaw niya, kayo magbibigay, kami po'y bukas upang nang sagada ng pagdalaw ng Jesus Nazareno sa Bureau of Fire ay maging matiwasay at maging maayos. At misa bukas ng pagtanggap sa Jesus Nazareno ay alas 10:30 ng umaga. Maraming salamat po. Sumayin niyong Panginoon. At sumiyuri. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin niyo sa inyong pag-alisang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Santo Niño! Viva!